Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Morning, Sister Jasmine. Magandang umaga po sa inyo. Muli, tayo ay nasa programa ng Dorothy Church Pandi, ang Insight, Preaching the Word of God as it is, na naglalayon na mabasa ang kabuuan ng salita ng Diyos ng tuloy-tuloy. At upang ito ay mabulay-bulay araw-araw at maggamit natin yung mga mensahe ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay at masimulan ito sa umaga na ang Diyos ang inuuna. Kaya mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, hinihiling ko po ang lahat. Kasabayan ako sa awit. Kung nalalaman ninyo yung awit na ito, sabayan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pag-ising sa umaga, naalala ka, nasasapik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pag-ising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pag-ising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay
nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Po tayo manalangin. Tuloy tayo sa presensya ng Panginoon. Ama, purihin kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, nais po namin kayo ng maparangalan, papuri, masamba, at italangin po namin sa magitan ng inyong mga salita, mabuksan ang aming mga puso, ang isip, upang sa ganon, huwag kaming magkamali sa bawat hakbang na aming gagawin sa araw-araw. Lord, patuloy niyo pong baguhin ang aming buong pagkatao sa araw-araw upang lalo kaming maging banal bago dumating ang mga bagay na hinihintay namin. Kagaya ng inyong pagdating at ang pagpanaw ng aming mga katawan. Tulungan po kami, Panginoon, na masusi namin saliksik, hindi upang matutulan ang iyong salita, na kahit ito, Panginoon, ay tumatarak sa aming puso, ay matutunan namin matanggap ayon, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban. Maraming po salamat, patubayan niyo po ang lahat ng makikinig. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po, mga kapatid. Good morning, Brother JC, Brother Dave, Sister Jessica, Sister Jasmine, Pastor Kisses. Good morning sa inyo lahat. Good morning, Pastor Wilma. Paki-share niyo po ito, live video natin, para maabot yung ating mga kapatid, mga kaibigan, at na sila din ay makatuklas ng mga bagay patungkol sa salita ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng salita at bubuksan natin ang ating mga Biblia sa Gawa chapter 26 mula verse 1 hanggang 32. Pabasahin ko po ito ng tuloy-tuloy. Makinig po kayo, at kung meron kayong Biblia, maaari niyong sundan sa magitan ng inyong mga paningin. Ganito po ang sinasabi. Gawa chapter 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, maaari ka na magsalita para sa iyong sarili. Iniulat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng paratang ng mga Hudyo. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya tinihiling ko pong pagtiyagaan ninyong akong pakinggan. Verse 4. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula po sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y mamuhay bilang kaanim ng pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon, ang sekta ng Pariseo. Good morning po, Sister Michelle. Good morning, Sister Bernadette. Verse 6. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng aming 12 lipi. Kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. Dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga narito na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Good morning, Nanay Nenita Morgado. Verse 9, akala ko rin noong una, dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret.
Okay yan mga kapatid. Wala pa rin. Kanina pa pala ako nagsasalita, walang audio. Sound check. Sige po, bago ako mag-umpisa, wala. Uumpisahan ko po ulit ha. Ay, ba't nagkaganan? Sound check. Okay, praise the Lord. Pati pala yung pag-awit kanina, wala. Sige po, ituloy na natin. Ang pagbabasa, nasa ano po ako, nasa Gawa, chapter 26. At nandito na po tayo sa verse 19. Sabi dito, dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga Hentil. Ipinangaral kong lahat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangka ang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao. Hamak man o dakila, wala akong itinuturo kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises, na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo, sa sobrang pag-aaral mo'y nasisira na ang iyong ulo. Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Sana sabi ko nga'y mga salitang sa katinuan at pawang katotohanan. Morning, Sister Jen. 26, nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan, tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba ay mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa tanikalang ito. Pagkatapos, tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice at ang lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito ay walang ginawang anumang narapat sa hatol na kamatayan o pagkabilanggo. 32. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na siyang palayain. Blessed day, good morning. Brother Arnel, good morning. Patnubayan tayong lahat ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Okay, nandito tayo sa panahon na kung saan si Pablo ay nililitis na. Kulong na si Pablo sa mga pagkakataong ito, pero minimum security pa yung kanyang pagkakakulong dito. Siya ay naka-house arrest pa. Natutulungan pa siya ng iba pa niyang mga kapatiran at nakakaapila pa siya sa mga namumuno na kung saan niya gustong malitis ay doon siya malagay. Okay, pero ganun pa man, nalimitahan yung kanyang paraan ng pangangaral ng salita ng Diyos simula ng siya tumanggap at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kahit sa kanyang pagkakabilanggo ay hindi na hinayaan na
mawala ng halaga ang pagkatawag sa Kanya ng Panginoon. Kaya kahit sa mahihirap na sitwasyon, ipinapangaral niya ang Word of God, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mga bagay kung paano siya na-convert mula sa isang religion patungo sa isang tamang relasyon sa Panginoon. Mula sa isang dating buhay na walang Kristo patungo sa buhay na may Kristo. Mula sa isang madilim at masalimuot, makasalanang buhay patungo sa isang buhay na may direksyon at payapang buhay. Bagamat inuusig ay may pandama sa loob ng puso ng kapayapaan. Kagaya natin mga kapatid, alam ko na hindi lahat ay dumadanas ng ganito dahil meron din namang mga Kristiyano na bagamat Kristiyano na ay hindi pa rin lubos na payapa sa kanilang buong pagkatao. Merong isang reason kung bakit hindi nagkakaganon, kung bakit hindi pa nalulubos ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesus. Ito ay dahil hindi pa niya lubos na sinusunod kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Una, hindi niya binabasa ang salita ng Diyos. Mas marami pa rin sa buhay ng isang tao o isang Kristiyano yung napapalibutan ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa salita niya. Mas prone pa ang mga ganitong tao sa accident. Anong accident? Aksidente na magkamali o magkasala. Dahil pag ang nakapalibot sa atin ay mga tao na hindi natin kapatid, lalo tayo mahihirapan. Kaya lang tayo nararapat makisalamuha sa hindi kapatiran ay sa mga paraan na kinakailangan, kagaya ng pagtugon sa paghahanap buhay, sa pakikipagkaibigan na tama, okay? Sa pangangaral ng salita ng Diyos para sa kanila. Pero bukod doon, wala tayong mga dapat samahan para hindi tayo maapektuhan. Dapat ay mas nangingibabaw ang ating bahagi ng buhay o oras sa araw-araw na nakatuon sa mga bagay ng mga Diyos. Bagamat maghapon tayong nabubuhay, ay hindi naman tayo maghapong nagbabasa, pero dapat sa presensya ng Diyos ay laging naroon. Anong ibig sabihin? Sa presensya ng pananalangin, hindi dapat napuputol ang ating koneksyon sa Panginoon. Sinabi nga ng salita ng Diyos sa kanyang bilin sa mga taga Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, na patuloy na manalangin, magbabad sa panalangin, at huwag iko-quench o huwag pipigilin ang banal na spirito. Walang tigil na panalangin. Hindi naman yung panalangin na laging nakaluhod, nakadapa, nakatayo. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, may pagkakataong ganoon, pero mas nakakalamang na parang lagi mo siyang kausap, damahin mo na lagi mo siyang kasama. Ang presensya ng Panginoon ay considered pagkababad. Yun yung consideration na pagkababad sa panalangin. Ano man ang iyong ginagawa, nagluluto, naglalaba, naghahanap buhay, nakikipag-usap sa ibang tao, i-consider mo, nakatabi mo lagi ang Panginoon na pinakikinggan ka para yung iyong mga ikinikilos at iyong mga ginagawa ay malagay sa ayos. Minsan may mga kapatiran pa rin sumasablay yung mga bibig sa pagsasalita ng mga hindi mabubuting salita. Isa lang ang meaning nun. Iniisip niya na hindi niya kasama ang Panginoon. Pero kung lagi mong iisipin na lagi nasa tabi mo ang Diyos, mahihiya ka. Hanggang sa masanay ka na hindi ka na talaga nagsasalita ng pangit na mga bagay.
i-exercise natin na lagi nating isipin. Totoo naman, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya isipin mo siya na nasa tabi mo palagi para magawa natin yung kagaya ng ginagawa ni Pablo. Ngayon, si Pablo ay marap kay Haring Agripa. Kinuwento niya yung kanyang buhay, yung pangyayari sa kanya, kung paano siya na-convert, at kung bakit siya inuusig ng mga kapwa niya, mga Hudyo. No? Maraming dahilan at hindi na po yun ang ating pupukusan, yung mga reason na yun. Ang pupukusan natin ay itong nasa verse 20. Babasahin ko pong muli. Sabi dito, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Ngunit hanggang ngayon tinutulungan ako ng Diyos. Yan ang punto natin. Okay. Ang tinutukoy natin dito, mga kapatid, ay yung pangangaral ni Pablo. Okay. Na ang reason ng pangangaral niya ay nasa verse 18. Sabi dito, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Okay? Yun yung main objective, yun yung main goal ni Paul, no? Na ipangaral ang Word of God sa lahat ng lugar. Mula sa kung saan siya ipinanganak. Okay? At pangalawa, kung saan yung mga immediate family niya, mga kapatid, ang meaning nun ay yung dun sa lugar niya, sa Jerusalem, sa Damasco, sa Judea, at huli ay maging sa mga hentil. Ganyan, mga kapatid, yung ating sistema ng pangangaral. Alam ko nagagawa ng iba yan, pero meron pa rin ng mga hindi nakakagawa. Salamat sa mga tao na push na yung kanilang buhay, na unahin yung kanilang pamilya kung saan sila laging kasama. Ito po ang magandang bagay. Unahin natin yung buong pamilya sa pangangaral ng Word of God. Tapos yung mga kalapit natin. Tapos yung mga sumusunod, mga kaibigan. At kahit mga hindi kakilala, mga hindi na panampalataya, ay sinisiran po ng Word of God. Sa umpisa, kung titingnan natin, kapag lagi nating naririnig ito sa mga pastor na nangangaral, para bang ang dating ng mga salita ng pastor ay parang nauobliga tayo na mag-share ng Word of God. Gayong marami ang nagsasabi, hindi nila role, good morning Sister Jennifer, na sila ang mangaral, kundi ito'y trabaho ng mga pastor. Nagkakamali po ang marami sa bagay na yan. Ang gusto po na bukod doon sa mga tinawag na magpastor, tayo na mga kabilang sa katawan ng Panginoon, ng mga banal, tayo yung mga tinatawag na banal, tayo ng mga tunay na tumanggap sa Panginoon, tayo ng mga kabilang. Ang main objective natin ay mahawa sila, maibulat sila. Ito, sabi dito sa verse 18, mumulat mo ang kanilang mga mata, kaya ibabalik sila sa kaliwanagan
Okay, mula sa kadiliman. Maraming tao nadidimlan. Tayo po, marami tayong mga mahal sa buhay, nadidiliman pa rin. Di pa tumatanggap kay Lord. Mali pa rin ang mga pananaw sa buhay, mali pa rin ang kalagayan sa harap ng Panginoon. Kailangan natin silang maimulat. Kailangan natin silang maimulat. Dali natin sila sa kaliwanagan. At ang reason nun, verse 18 nandun, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Kaya yun yung ating dapat na gawin. Sa Jude chapter 23, binilin din ni Apostol Jude na hanguin natin sila, sabi niya, sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, alam na ng mga alagad na to na nabuksan ang isip nila na ang tao papunta sa impyerno hindi na natin tutukuyin yung sari-saring religion. No? Isa lang ang tiyak, kapag wala kay Kristo, walang tunay na pananampalataya kay Kristo, walang tunay na pagsunod sa kalooban ni Jesus Christ, hindi pupunta sa langit. Sabi doon sa 2 John 9, ang hindi nananatili o yung mga bagay na lagpas sa kanilang ginagawa at yung mga kapos sa kanilang mga ginagawa, sabi doon, sa mga aral ni Kristo, kulang sa aral ni Kristo. Hindi daw karoroonan ng Ama. Ibig sabihin, mawawalay sa presensya ng Diyos. Ito yung tinutukoy na total damnation na pagdating ng takdang panahon, pagdating ng kamatayan, we will be judged diretso. Itinakda sa tao, Hebrews 9:27, tinakda sa tao na minsang mamatay at kasunod nito ay paghukom. Mabilisan po yan. Isang hindi na tayo makakakilos o makakapagplano pagkatapos ng kamatayan at sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Dalawang bagay yun. At lahat ng wala sa Panginoong Jesus, imagine, pupunta sa impyerno. Okay? Ang gustong mangyari ni Apostol Pablo dito, siya nagtatanggol, ay ma-share natin si Jesus Christ, tanggapin siya, mamuhay ayon sa kanyang kalooban, upang mabuksan ang kanilang mga mata, isip, ang puso. At mula doon, maliliwanagan ang tao mabubuksan, tatanggap sa Panginoon. Pag nabuksan siya, yung kapangyarihan ng Diyos mas mangingibabaw kaysa sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya yung dating pagkakabihag ng mga tao na wala sa Panginoon, hindi perfecto ang tao, hindi yan one time event, pero hindi yan overnight. Pero may pagkakataong ganon kasi may mga kakilala ako na nung oras na tinanggap nila si Jesus Christ, drastically, talagang nagkaroon ng buhay, pagbabago. Nagkaroon ng dire-diretsong pagbabago. Merong makunat, merong mabagal magbago. No? Merong antagal ng lumilipas, merong ilang buwan lang, no? Mabuti kung gano'n lang. Merong taon. Ang nakakalungkot, meron pang 30 taon na ang lumilipas. Hindi pa rin nagbabago. Hindi namumulat. Kasi kinukulang sila sa mga pagsunod o pagbabasa ng salita ng Diyos. Bagamat alam na nila yung dapat nilang sampalatayanan. Hindi malubos. Hindi ko sinasabing hindi sila ligtas na mga tumanggap. Kaya lang nasasayang yung kanilang mga panahon na hindi sila nakakapag-ipon ng corona papunta sa kalangitan. Tayo, inutusan tayo ni Lord, mag-ipon tayo ng corona. No? Na ang gustong mangyari ng Panginoon ay sundin natin bawat utos niya, magligtas tayo ng mga tao
upang umani tayo ng mga putong ng buhay, ng korona ng buhay. No? Para pagdating natin sa langit, di natin alam. Marami nagtatanong, bakit ba natin kailangan kapag ipon ng corona, mga ganyan. Di natin yun lubos na alam. Isa lang ang maganda dahil yun ay reward. Hindi pangit ang reward. Hindi pangit ang reward. Kapag sinabing reward, ito'y kapakipangnabang, ito'y kailangan, ito'y katutuwa mo. Yung iba, di valid na wala silang reward. Ang katotohanan, kapag wala kang reward, pagdating doon sa time, pag matigay ligtas, masusurpresa ka. Yung mga taong ine-expect mo na mahihirap, mahihina, hindi matatalino, pagdating sa langit, sila yung may reward. Ikaw na matalino, ikaw na may pera, ikaw na nangingibabaw dito sa lupa, sa kalagayan, dahil hindi ka nagpagal, hindi ka nangaral, hindi mo iminulat yung mga nasa paligid mo, katabi mo na, hindi mo pa iminumulat. Pagdating sa langit, magugulat ka, ikaw yung walang reward at nakakahiya yun sa harap ng Panginoon. Kaya bagamat doon ay wala ng sumbatan, hindi yun maganda sa pakiramdam dahil sasayangan ka. Pagdating doon, di natin alam kung ano mangyayari. Pagdating sa panahon ng pagro-rule ng Panginoong Diyos sa ating lahat, ang ilalagay niyang mga tagapanguna, mga leader, yung sumunod sa kanyang kalooban. At yung mga hindi, bagamat ligtas, sila yung pamumunuan at sila ngayon yung magiging tagasunod. Bagamat maganda ang buhay, dahil nasa piling ng Diyos, nasa langit, mayroong konting difference yun. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, pagtuunan na natin yung mga bagay na ito na sinasabi sa atin lagi ng Panginoon. Okay? Yan ang gusto ni Lord na gawin natin. Yung iniutos kay Pablo ay maipasa din natin sa iba. Ito yung main goal nito. No? Kahit ang pinararating sa atin dito, hindi tayo na hahadlangan ng kalagayan na sa pangangaral na kahit mabigat ang sitwasyon, pangaral natin. Si Paul hindi siya napigil kahit siya natatalian ng tanikala. Hindi na bago yung kanyang goal. Hindi na bago yung kanyang gagawin sa buhay niya. Hindi kagaya natin ng mga tao. May konting problema na dadivert tayo sa ilang bagay at napanghihina tayo para ipagpatuloy natin yung task na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nakakalimutan natin na meron tayong obligasyon na gagawin para sa Panginoon. Kaya nga po, yung buhay natin bilang Kristiyano, kailangan nating maintindihan na ito'y isang buhay ng pag-iensayo. Okay? Lagi po tayong mag-ensayo. Lagi nating ibabad yung ating mga sarili. Una sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa mga bagay na yan, makikita natin dyan mag-uugat yung iba pa natin gagawin para masunod ang kalooban niya. Yung pagtulong sa kapwa, it will follow. Yung pagsamba sa gawain, it will follow. Yung pagbibigay ng talento sa Panginoon, it will follow. Yung pagiging generous sa gawain ng Panginoon, it will follow. Susunod lahat yun, mga kapatid. Kung matusundan natin yung kwento, simula umpisa hanggang uli, yung Old Testament hanggang New Testament, ang templo ng Panginoon ay gusto niya na huwag na iiwan. Hindi nahuhuli. Gusto niya lahat ng kanyang mga
nasasakupan, nagiging bahagi sa kayamanan ng kanyang templo. Napakarangyaan ng templo ng Panginoon noon. At hindi na ito ganun ngayon. Iba na ang pamamaraan. Bawat isang iglesia ngayon o church building ay tinuturing na sanktuaryo. At ito yung lugar na kung saan tayo nagtitipon-tipon. Pinagtutulong-tulungan natin ito. Napapaganda. Kaya yung mga ginagamit ng Panginoon para matulungan ang gawain ng Panginoon, ang church, ay pinagpapalang lubos. Pansinin ninyo kung sino yung mga ginagamit sa loob ng church. Tag-uumapaw lagi yung pagpapala sa kanila. Tuloy-tuloy. Pero yung mga ayaw makibahagi, hanggang ngayon, naghihikahos. Kinakapo sa buhay. Dahil hindi matuklasan kung ano yung kaluwagan, yung sikreto para pagpalain ng Panginoon. Pangako niya yun Hindi natin matututulan yun Pag nabasa niyo yung Old Testament book, yung mga panahon na nasasakop na ang mga Israelita, ang ginagawa nila, pag humingi sila ng tulong sa Panginoon, sasabihin nila sa kanila kung dapat nilang gawin. Itayo niyo yung templo ko. Pagandahin niyo. Magbahagi kayo lahat dyan. At mula dyan, sa inyong mga gagawin, tutugunin ko kayo. Brother Raymond, good morning. Ganun po ang style ng Diyos wala naman tayong magagawa kundi sundin ang ipinagagawa ng Panginoon. Lahat ng ginagamit sa loob, naglilinis man, nagbibigay ng halaga. Kaya nga tayo may prayer kapag nagbibigay tayo, ang prayer natin na magamit ito sa ikalalawak, kalalago ng iyong gawain at ng iyong iglesia. Kasi gusto yun ni Lord. Amen? Kaya kung ikaw ay kinakatok ng Panginoon, una sa kanyang adikain na maikalat ang salita ng Diyos, gawin mo. At kung kinakatok ka na tumulong sa gawain ng Panginoon, gawin mo. Kasi ito yung pinakamaganda. Galing ka na sa kadiliman, sa mga pagdidesisyon na madilim, pagdidesisyon na mabagal, na kahit sa Panginoon ay napapapigil ka sa kaaway para hindi mo ituloy ang iyong bagay na pagkakaloob sa iyong gawain. Ngayon, nagiging mabilis ang iyong pagtugon dahil nasasanay ang iyong katawan. At mula doon, ibinubuhos, pinababalong ng Panginoon yung pagpapala. Kasi nga, tama yung ating ginagawa. Amen? Kasama po yun lagi. Pero hindi yun ang itinuturo ngayon. Ang pinaka-itinuturo ngayon, share natin yung mga tao na malayo pa sa Panginoon, na didiliman pa para makabalik sila sa Diyos. Sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, sabi daw sila ipapatawarin sa kanilang mga kasalanan at pabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Mapapabilang na sila sa atin. Amen? Huwag nating tutulan ang salita ng Diyos. Huwag nating pipigilin ang banal na Espiritu. Ngayon po, marami tayong gawain, kagaya ng Biyernes. Akayin natin yung mga mahal natin sa buhay na makarating sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi yun simpleng bagay lang. Hindi po ito'y parang prayer meeting lang. Ito'y para sa mga kababaihan lang. Hindi po. Inuuna nga ni Lord na sabi niya, mga lalaki, magpakalalaki kayo. Sabi niya, manindigan kayo. Kayo ang una dapat sa panalangin. Kaya ang gusto ng Panginoon, lalaki, manguna tayo sa mga prayer. Sabihin niyo sa mga tatay niyo, dapat pala ikaw na una pumunta sa prayer meeting. Ganun lang po yun. At itong dating na linggo, meron po tayong gawain dito, anniversary, 12th year natin. Kaya mag-imbita po tayo ng mga kahit di mananampalataya, isama natin dito. Kuya Pede, good morning sa iyo. Huwag ka muna nga alis dyan. Imbitahan kita, Kuya Pede. Sa linggo, baka pwede mo akong dalawin dito. Alam mo naman yung lugar na to. Dito sa site. Imbitahin kita 3:00.
ng hapon, anibersaryo ng iglesyang ito. Okay? Ayain natin kahit hindi pa mananampalataya, sabihan natin sila ng mabubuting bagay patungkol sa Panginoon. Share natin ang Word of God. Okay? Kita-kita po tayo dito sa linggo. Sasalo-salo po tayo. Maraming pong salamat. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tapusin na po natin ang ating programa sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Mo po tayo lahat. Mga salamat sa kabutihan mo. Purihin ka, dakilang Diyos. At patubayan mo po kami sa lahat ng panahon. Ito mga Panginoon namin natutunan ay mag-init sa buong pagkatao namin upang magawa namin mabuti. At Lord, dalangin ko po marami pang maligtas at dalhin mo po ang mga taong ito sa iyong iglesia kung saan man sila naroon. At kung dito mo sila tinawag, magpakalalim dito. At yung sa iba man ay magpakalalim din sa ibang lugar. Maraming po salamat. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.